Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 15 at 16 sa manga series ng Gachakuta. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Dahil nga sa nangyari dito sa supporter na si Gris ay muli ngang nanumbalik ang mga alaala nitong si Rudo hinggil sa naging kamatayan ni Regto habang hinahabol ang nalalaglag na amulet na pagmamay-ari ng nasabing individual. Pagkatapos ay ipinakita ang alaala ng binata sa kanyang dating tahanan kung saan etong si Regto ay labis na nabigla nung kanyang masilayan etong batang si Rudo na inuuntog ang kanyang ulo sa pader na agad nga niyang pinigilan. Labis nga itong nag-aalala sa kanyang kalagayan buhat ng tila ba wala na nga sa tamang pag-iisip etong ating pangunahing tauhan. Natanong nga siya ni Regto kung bakit niya ito ginagawa. Na ayon pa nga kay Rudo na wala nang halaga pa at wala nang anumang mawawala sa kanyang pagkatao buhat ng palagi na lamang di umano siyang nakadarama ng galit sa kanyang sarili. Nauunawaan naman siya nitong si Regto na nawikang marahil dahil nga daw iyon sa pag-abandona ng kanyang mga magulang kung kaya't naiisip niyang wala siyang kwenta. Idagdag pa nga dito ang kalituhan kung anong landas ang dapat niyang tahakin. Do'y napagpasyahan na nga lamang na itong lalaki na samahan etong si Rudo na magpahangin sa labas nang malaman niya ang bagay na nais niyang gawin para sa kanyang sarili. Magiging isang palagi ang gawain nga daw nila iyon hanggang sa makita nitong ating pangunahing tauhan kung ano ang bagay o gawain na mapapamahal at magbabago sa kanyang pananaw. Gayun din, darating nga rin di umano ang panahon na ang walang laman niyang silid ay mapupuno ng bagay na labis niyang pinakaiingatan. Kabilang na dito di umano ang posibilidad ng pagdadala niya ng mga chicks. Na ayon pa nga kay Regto ay dapat muna niyang malaman iyon bago pa man niya isagawa sa hinaharap. Lumipas pang ilang sandali at masisilayang magkasama nga ang mga itong naglilibot at pinagmamasdan ang mga ibon sa paligid. Nagbabasa ng aklat, naglaro, gayon din ang pag-aaral kung papaano maganda ng pagkaing lulutuin. Ngunit sa lahat nga ng kanilang ginawa ay napuna nitong si Regto na wala sa mga iyon ang nakapukaw sa interes ng batang si Rudo. Hanggang sa napatingin nga siya sa isang sulok at itinuro ang isang partikular na lokasyon. Paliwanag nitong lalaki niyang kasama na iyon ang tinatawag na tapunan ng basura para sa lahat. Napansin nga niya ang isang itinapon na sirang manikin at naglian itong nilapitan mula sa basurahan. Nabigla naman etong si Regto sa naging pagkilos ng bata at naguguluhan sapagkat bigla na nga lamang malakas na umiyak etong ating pangunahing tauhan habang hawak-hawak ang ulong bahagi nitong manikin. Hindi nga siya makapaniwala na ganoon na lamang kadaling itapon di umano ng ilan ang mga gamit na kakaunti pa lamang ang sira at labis nga siyang nanghihinayang para dito. Lubos nga niyang ninanais na kumpunhin iyon sa abot ng kanyang makakaya habang etong si Regto ay nauunawaan na nagagawa nitong mga mata ni Rudo na makita ang halaga ng mga bagay-bagay na hindi na pinahahalagahan pa ng iba habang kasunod noon ay muli niyang ibinalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan ay masisilayang seryosong pinanghahawakan nitong binata ang amulet na pagmamay-ari nitong sugatan niyang kasamahan. Nabigla nga etong miyembro ng Vandal sa kakaibang enerhiyang inilalabas ng binata patungo sa naturang bagay. Samantalang napangiti naman etong hirap na si Gris na nasambit ngang nagkamali nga daw sila ng pangunawa tungkol sa tunay na abilidad, mayroon etong si Rudo. Hindi nga daw tumpak ang impormasyong nagagawa nitong gawing jinky ang anumang mahahawakan. Bagkus kaniya nga raw tinataglay ang kakaibang klase ng kapangyarihang nagagawang ilabas ang tunay at hangganan ng kapangyarihan, mayroon ang isang bagay mula sa halaga mayroon ito. Habang do'y masisilayan nga nating nagbago na ng anyo ang amulet na pagmamay-ari ni Gris na ngayon ay gagamitin itong si Rudo upang labanan etong individual na miyembro ng mga Vandals mga master. Literal na kakaiba nga ang kaanyuan na tinataglay ng bagong jinky na nalikha nitong si Rudo mula sa amulet na pagmamay-ari nitong si Gris. Wala namang ibang masabi etong individual na miyembro ng Vandals kundi paghanga sa kaastigan ng kapangyarihan mayroon etong binata. Pagsasaad pa nga nito na wala siyang ideya kung papaano ito gumagana at ano ang kayang gawin habang naglalaway pa nga sa pananabik na ito ay personal na alamin. Samantalang etong si Folio naman ay nilapitan ang sugatang si Gris na ayon pa kay Rudo na ang lalaking kanyang karap ang siyang tumulong sa kanya upang maunawaan ang orihinal niyang adhikain. Kung noong unang araw ay nalilito pa siya, ay iba na nga raw sa ngayon at kanyang kinamumuhian ang lahat ng mga sinasabi at pinaniniwalaan nitong lalaki niyang karap dahil ang lahat ng iyon ay kanyang pinapahalagahan. Pagbabanta pa nga nitong binata na sa kasalukuyan nga raw ay may sapat na siyang rason
upang pulbusin etong individual na miyembro ng Vandals. Nauunawaan nga ng lahat ng mga naroroon na talagang matindi ang galit na nadarama nitong si Rudo. Ngunit hindi man lamang kakikitaan ng anumang pangamba etong nasabing lalaki dahil ang makaharap di umano ang malalakas na tao sa isang labanan ay kanyang pinakagusto at do'y nagpakilala nga siya sa pangalan bilang Jabberwonger. Dagdag pa nga nitong si Jabber na gusto nga raw muna niyang makipaglaro dito sa binata bago niya ito tuluyang dalhin sa kanilang base. Gayon din ay ninais nga rin niyang malaman kung ano ang kanyang pangalan, kung kaya't galit at seryoso ngang inilahad nitong ating pangunahing tauhan ang kanyang tunay na pangalan. Napangiti naman etong si Jabber at mabilis na kumilos patungo sa direksyon ng binata upang labanan etong naiinis na si Rudo. Samantalang abala naman si Folio sa pagpapahinto ng nawawalang dugo sa katawan ni Gris. Hindi naman ito kakikitaan ng anumang pagkabahala sapagkat magiging ayos din lamang ang lahat. Matapos na magising na ang natatagong kapangyarihan, mayroon etong ating pangunahing tauhan. Sa mga oras na iyon ay naguguluhan nga etong si Jabber buwat ng taliwas nga raw sa inaasahan niya na inaakalang magiging agresibo etong si Rudo at bibigyan siya ng isang mainit na laban. Wala namang paki ang binata sa kanyang mga naging payag at patuloy lamang siyang hinahamon na salakayin siya nitong basurang si Jabber. Hindi nga nito lubos na nagustuhang marinig at muling hinangad na tawagin siya ni Rudo sa kanyang pangalan. Ang kanyang muling pag-atake ay muli nga nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog, ngunit patuloy lamang siyang naguguluhan sapagkat patuloy nga rin lamang iniiwasan di umano ng binata ang lahat ng pag-atake niyang isinasagawa at labis siyang nadidismaya. Nais nga daw niyang harapin siya nitong ating pangunahing tauhan ng harapan sa kanilang duelo. Mas naging maras nga at mabilis ang matatalim niyang pag-atake, ngunit ang lahat ng mga ito ay walang kahirap-hirap at madaling naiiwasan ng binata. Gulong-gulo ang isipan ni Jabber sa hindi maipaliwanag na sitwasyon. Kung kaya't ipinaliwanag nitong si Rudo na marahil ay pinagdarasal nitong si Gris sa kanyang amulet na ang lahat ay makauwi ng ligtas mula sa kanilang mga misyong isinasagawa. Kaya't ang focus nito ay kaligtasan at palakasin ang depensa. Sa madaling salitang araw ay hindi hahayaan ng amulet na umabot sa binata ang kanyang mga pinakakawalang pag-atake. Napaisip naman si Jabber sa kondisyon ng kapangyarihan ng kanyang ginagamit na Jinky at kung nakapokus nga lamang ito di umano sa depensa ay kapwa nga rin hindi magagawang makatama ng atake ni Rudo para sa kanya. Sinagot naman siya ng binata na mukhang hindi niya nauunawaan ng lubos ang kanyang naging payag. Hindi nga raw siya ang kumikilos, bagkus itong miyembro ng mga Vandal na naguguluhan, kasabay ng pagbibigay diin na alam niya kung saan patungo ang direksyon nitong si Jabber. Totoong hindi nga raw magagamit ang amulet ni Gris para sa opensa, kung kaya't gamit ang kanyang nagawang Jinky ay gagamitin niya ang malakas na depensang nalikha nito upang atakin siya gamit ang kanyang mga sariling kamao mga master.